Hindi kalayuan, si Ashura at isang matandang lalaki ay nakatayo sa isang rooftop, pinagmamasdan ang kaguluhan. Nahanap na natin. Iyan ang isa, hindi ba, matanda? Ang color ng hellhound na nagbabantay sa underworld. Kinumpirma ng matandang lalaki na iyon nga ang nasa ibaba. Ang matipunong chief ay bogbog sarado na, naiwang gumagapang sa lupa. Ang kanyang mga tauhan, na nasa unahan, ay napatingin pabalik ng may matinding takot. Pagkakita sa kanilang mga mukha, lumingon ang chief. Ang halimaw ay lumitaw sa likod mismo niya ng walang tunog. Sumigaw sa takot ang kanyang mga tauhan at nagpulasan, tulong. May tumulong sa akin. Ang hellhound ay nagpakita ng matatalim na ngipin, nakatitig sa chief. Sa sandaling iyon, bumagsak si Ashura mula sa itaas. Idiniin ang ulo nito sa lupa gamit ang isang malakas na palm strike. Ang matipunong lalaki ay naligtas mula sa tiyak na kamatayan, ngunit hindi matatagalan ni Ashura na pigilan ang nilalang. Ang hellhound ay nakatayo na agad sa isang iglap. Tinawag ito ni Ashura, mukhang hindi ka paganap na nagtatransform. Sinasabi ko sa iyo, pre, kung hindi ka titigil ngayon, hindi ka na muling makakabalik sa pagiging tao. Ang mga mata ng hellhound ay lumaki na tila naintindihan ito. Ngunit sa sandaling makita nito muli ang chief sa likod ni Ashura, ang mga mata nito ay muling nagwala sa galit. Ganap nitong binaliwala si Ashura at dumiretso sa matipunong lalaki. Nakadapa sa lupa, pinanood ng chief ang halimaw na sumusugod sa kanya, ganap na walang kakayahang lumaban o umiwas. Ang tanging nagawa niya ay itaas ang kanyang mga braso, ipikit ang mga mata, at sumigaw. Ngunit bago pa mailapat ng nilalang ang nakamamatay na kagat, pinatalsik ito ni Ashura sa malapit na pader gamit ang isa pang punch. Ang lakas ng tama ay nagpatilapon dito sa ilang magkakasunod na pader, at sa wakas ay huminto sa loob ng gusali sa likuran nila. Sa pagkakataong ito, hindi agad nakatayo ang halimaw. Nakahiga lang ito doon na kamakawag-kawag, saksi sa nakakatakot na lakas ng batang lalaki sa harap niya. Ang chief ay ganap na tulala. Nakatayo si Ashura sa loob. Mukhang napalakas yata ang tama ko sa kanya. Nanginginig na nagsalita ang chief sa likod niya. Maraming salamat. Lumingon si Ashura at binigyan siya ng isang tingin. Ang ibang mga lalaki ay nakatayo doon na nanginginig habang nakatitig sa kanya. Pinanood sila ni Ashura sandali, pagkatapos ay nagsabi, kung ayaw niyo ng gulo, lumayas kayo. Matapos sabihin iyon, humarap siyang muli sa halimaw. Ang pwesto ay puno pa rin ng guho. Wala pa ring galaw. Sa ilalim ng tumpok ng mga guho, makikita ang dagwang katawan ng halimaw. Ang tanging maririnig ay ang masakit na mga ungol nito. Dahan-daang lumapit si Ashura. Kahit gaano ka pa katigas, hindi mo na mababago ang nangyari na. Mapapatay mo lang ang sarili mo. Sumuko ka na. Ngayon, kung hahayaan mo akong alisin ang collar na iyan, maaari ka pang bumalik sa pagiging tao. Habang humahakbang siya sa loob ng guho, nagulat siya sa nakitang mga bangkay na nakatambak sa isang sulok. May mga matatanda, bata, at babae sa gitna nila. Biglang naunawaan ni Ashura kung bakit determinado ang nilalang. Ang color sa leeg nito ay nagsimulang muling magliwanag ng matindi. Ang hellhound ay nakabangon muli, umuungol, ang mga mata nito ay dagwang pula at puno ng galit. Ang puot sa mga mata nito ay hindi mapag-aalinlanganan. Sa isang iglap, lahat ng guho at mga kahoy na nakadagan dito ay tumilapon. Ganap na itong nag-transform sa anyo ng isang dambuhalang itim na hound. Maging ang mga pupil sa loob ng kanyang mga mata ay naging hindi na pantao. Pagkakita rito, alam ni Ashura na ang sitwasyon ay wala na sa kontrol. Sa labas, ang mga mountain bandits ay nagkukumahog pa ring tumakas sa matinding taranta. Halos makarating na sila sa exit nang ang anino ng isang itim na hound ay lumitaw sa kanila. Ang Divine Hound ay lumapag saktong sa kanilang landas ng may nakakatakot na bilis. Dahil putol na ang kanilang escape route, nanigas na lamang sila sa pwesto. Ang mga mata ng hound ay nagliliyab sa galit na pula, puno ng murderous intent habang nakatitig sa kanila. Ang mga lalaki ay naparalisa ng takot na hindi maipaliwanag. Sa isang padyak ng paa nito, ang Divine Hound ay agad na pumatay ng ilang lalaki. Hindi ito nagpakita ng awa, muling humahampas ang mga kuko nito. Marami pang lalaki ang bumagsak, ang kanilang mga katawan ay nagkapira-piraso.
Ang Big Han ay nakatayo na lamang at pinanood ang kanyang mga kapatid na pinapatay ng isa-isa sa pinakamalupit na paraan. Sa sandaling iyon, ganap na niyang binitawan ang anumang balak na tumakbo. Alam niyang walang takas, kahit gaano pa siya kabilis tumakbo. Matapos asikasuhin ang iba, lumapit sa kanya ang Divine Hound. Hindi ito umatake agad. Sa halip, pinili nitong panoorin siyang manginig. Sa harap ng nakakatakot na titig ng Divine Hound, hindi na niya napigilan at nagsimulang magmakaawa. Adik, ikaw iyan, hindi ba? Nagkamali ako. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako, adik. Ang Divine Hound ay hindi nagpakita ng awa. Binuksan nito ang malalaking panga at sumunggab, nagpapadala ng sariwang tilamsik ng dugo sa hangin. Ang iba ay basta na lang pinatay, ngunit ang Big Han ay kinain ng buhay. Tapos na ang paghihiganti nito. Itinangalan ng nilalang ang ulo nito at nagpakawala ng isang mahaba at nakakapangilabot na alulong. Noon lamang dahan daw ang lumapit si Ashura. Hinintay ko lang na matapos ka. Ngayon ay maaari mo na ring alisin ang collar na iyan. Ang Divine Hound ay humarap sa kanya, hindi nang may pagsunod, kundi may mabagsik na angle, na nililinaw na hindi ito susuko sa kagustuhan ni Ashura. Ang ekspresyon ni Ashura ay nanatiling kalmado, hindi natitinag. Masyadong maraming buhay ang kinuha mo. Nagdududa ako kung makakabalik ka pa sa pagiging tao. Iniisip ko kung ito ba ang tamang desisyon. Ang Divine Hound, naganap na walang pakialam, ay nagpakawala ng isang binging-binging angle. Bilang tugon, hinugot ni Ashura ang kanyang staff. Tila hindi mo na naiintindihan ang sinasabi ko. Samantala, ang leader ay nakaupo ng tahimik sa rooftop, pinagmamasdan ng buong eksena ng hindi gumagalaw. Pagkakita kay Ashura na handa ng tumira, tumalon ang Divine Hound sa hangin, umuungol habang sumusunggab ng nakabuka ang panga, ganap na walang takot. Iwinasiwas ni Ashura ang kanyang staff. Bago pa man sumara ang panga ng Hound, hinato niya ito ng malakas sa nguso. Hindi siya tumigil doon. Muling iwinasiwas ni Ashura ang kanyang staff, sa pagkakataong ito ay idiniin niya ito sa binti ng nilalang. Ang tama ay agad na nagparalisa sa dalawang binti nito, na nagpabagsak dito sa lupa. Itinaas ni Ashura ang kanyang staff nang muli, tina-target ang ulo nito. Ibinagsak niya ito ng may matinding lakas, idiniin ang ulo ng Divine Hound sa lupa. Ngunit hindi ito natapos doon. Ang shockwave mula sa epekto ay patuloy na kumalat palabas. Sa kinahinatnan, kalahati ng buong estate ay napatag, iniwan ang Divine Hound at si Ashura sa gitna ng isang malaking crater. Ang leader, na kanina pa nakatambay sa rooftop at biglang nahulog dahil gumuho ang buong gusali sa ilalim niya. Makalipas ang isang sandali, nang hamuupo na ang alikabok, wala nang natira kundi isang lupain ng guho. Ang kanyang warhorse ay biglang lumitaw mula sa kung saan, hawak ang nagngangalit na leader sa collar gamit ang bibig nito. Buwisit talaga, hindi ko kailanman maiintindihan ng batang iyon. Bakit hindi siya matutong maghinay-hinay? Sa loob ng crater, ang Divine Hound ay nagbalik sa orihinal nitong anyo, ang Lord ng Manor. Nakatayo doon si Ashura, pinapanood siya sa katahimikan. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng lalaki. Ngayong naisagawa na ang paghihiganti para sa karangalan ng kanyang pamilya, payapa na siya. Ang kanyang anyo ay nagsimulang dahan-daang maglaho sa kawalan. Habang naglalaho siya, ang Divine Dog Collar ay bumagsak sa lupa. Mabilis itong pinulot ni Ashura at lumapit sa kanyang leader. Pagkakita sa kanya, nagtanong ang matandang lalaki, iyan ba ang collar? Ano ang nangyari sa kanyang master? Iniabot ni Ashura ang collar. Wala na siya. Kinuha ng matandang chief ang artifact, nakatitig dito ng sandali sa mataimtim na katahimikan. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang talisman at ipinatong ang collar dito. Sa isang iglap, ang collar ay naglaho sa loob ng paper charm. Minsan ay may 3 collars na ganito sa mundo, bulong niya. At ngayon isa na lang ang natitira. Ang 2 sa kanila ay nagpatuloy sa pagbibigay ng huling seremonya sa lahat ng mga bangkay. Ang manor at ang mga naninirahan dito ay nilamon ng isang naglilinis na apoy. Habang nanunood mula sa malayo, ang sabi ni Ashura, bago siya pumanaw, nagpasalamat sa akin ang lalaki. Tumingin ang leader sa kanya na nagtataka. Sinong tinutukoy mo? Nilinaw ni Ashura, ang lalaking nagsuot ng collar. Nagpasalamat siya sa akin sa pagpapalaya sa kanya mula sa halimaw na pagkatao na kinulong sa kanya.
Matapos ang kanilang gawain, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay habang ang eksena ay lumipat sa ibang lugar. Dito, isang pangkat ng mga crows ang tumutukas sa bangkay ng ilang napatay na hayop. Hindi kalayuan, isang figure na nakabalabal ng itim ang nakatayo na pinagmamasdan ang eksena. Ito ang mismong lugar kung saan pinatay ni Ashura ang mga higanteng serpents. Sinuri ng lalaking nakabalabal ang lugar sandali bago napatingin ang kanyang mga mata sa isang tumpok ng punit-punit na damit sa lupa. Mabilis siyang kumilos, pinulot ang tela para suriin ito, pagkatapos ay napansin ang kakaibang mga bakas ng isang horse-drawn carriage. Sinundan ang bakas na iniwan ng carriage, hindi nagtagal ay nakarating siya sa mga guho ng tavern. Ang malaking puno, na isang alaala mula sa leader, ay nakatayo pa ring mataas at kahanga-hanga. Pinagmasdan ito ng lalaking nakaitim sandali bago tumalikod para umalis, nang wala nang ginawang iba pang aksyon. Samantala, ang dating stronghold ng mga assassins ay ganap na ngayong nakalubog, baha dahil sa mountain spring na pinakawalan dito. Ito rin ang sunod na hinto para sa nakaitim na humahabol. Maingat niyang sinundan ang trail na iniwan ni Ashura at ng kanyang master, binisita ang tatlong lokasyon ng sunod-sunod. Sa oras na makarating siya rito, ang mukha niya ay bakas na ang matinding tensyon. Nang sumapit ang gabi sa kalaliman ng kagubatan, si Ashura at ang kanyang mga kasama ay nagpapahinga, natutulog sa tabi ng isang naglalagablab na campfire. Biglang may naamoy ang warhorse sa hangin at nagising mula sa pagkakahimbing. May lumalabas mula sa mga apoy sa harap nito. Ito ang salamander, ang isa na ang buntot ay naputol. Mabilis itong nagpunta kay Ashura, gumapang sa kanyang mukha, at nagpakawala ng isang masayang tunog. Pagkatapos ay malambing nitong idinikit ang sarili sa kanyang pisngi. Si Ashura, na mahimbing ang tulog, ay halatang nayayamot sa ginagawa ng nilalang. Ang maliit na salamander naman ay tila nag-e-enjoy ng husto. Ang warhorse, nang makitang hindi ito panganib, ay hindi na ito pinansin at bumalik sa pagtulog. Ang eksena ay lumipat sa isang masukal na bundok na puno ng nyebe. Dito, ang sariwang dugo ay nagmantsa sa puting nyebe kung saan nakatayo ang isang figure, hawak ang isang basag at dagwang staff. Napapalibutan siya ng hindi mabilang na mga bangkay, at nakatatak sa kanyang likod ang hindi mapagkakamalang imahe ng isang spider. Ang imahe ay napakalinaw, na tila may totoong arachnid na nagtatago sa ilalim ng kanyang balat. Bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo, lumingon sa likod. Ang kanyang mga irises ay may nakakatakot na kulay na dagwang pula. Ang eksena ay muling lumipat sa isang rooftop kung saan ang isang matang lalaki ay nakatitig sa isang pirasong papel. Buwisit talaga, bulong niya. Mahigit 12 taon na ang nakalipas, pero tuwing naiisip ko ang tarantadong iyon. Ang sugat kung saan naroon ang kanang mata ko noon ay kumikirot na parang kahapon lang nangyari. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang mapa. Matapos ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko para lang makahanap ng impormasyon sa bagay na iyon, pero pagdating namin dito, wala itong iba kundi isang tumpok ng nagbabagang guho. Iniisip ko kung ang item na hinahanap namin ay nakabaon sa kung saan sa kalat na ito. Sakto namang may tumawag, Captain. Isa sa kanyang mga tauhan ang lumapit mula sa ibaba para magulat. Sir, natapos ko na ang buong sweep sa area. Ito ang eksaktong lokasyon ng manor kung saan nakuha ng mga tao ni Ashura ang Divine Dog Ring. Bukod sa mga bangkay ng mga residente ng manor na sinunog ni Ashura, ang mga bangkay ng mga mountain bandits ay nakakalat pa rin sa buong paligid. Tumalon ang One-Eye mula sa rooftop. Maganda ang ginawa nyo. Opo, sir. Pero may isang bagay. Nagpadala po ako ng carrier pigeon pabalik sa headquarters para iulat ang sitwasyon dito at ang susunod nating mga hakbang. Pero sa hindi malamang dahilan, mahigit 10 araw na, at wala pa rin kaming natatanggap na balita mula sa headquarters. Nabigla ang One-Eye. So, sinasabi mo na 10 araw na ang nakalipas na walang sagot. Kinumpirma ng lalaki, opo, sir. Ang pinakamatagal ko nang naghintay ng sagot ay 3 araw lang. May masama akong kutob na may nangyaring hindi maganda. Pinakalma siya ni One-Eye. Nakalimutan mo na ba? Ang ating Red Demon Headquarters ay pinuprotektahan hindi lang ng Guild Master, kundi ang 2 captains, ang Azure at Crimson Demons, ay naruroon din. Kahit ano pa ang mangyayari, imposible na may mangyaring sakuna. Naintindihan mo, mabuti.
Sa anumang kaso, tapos na ang misyon natin dito. Kailangan nating bumalik sa headquarters at magulat. Malalaman natin kung anong nangyayari pagbalik natin. Gayunpaman, bago tayo bumalik, may isang lugar pa akong kailangang puntahan. Ang kanyang mga tauhan ay nagulat at nalito sa pahayag na ito. Nagdilim ang ekspresyon ni Juan ay habang isang alaala ang lumabas. Kailangan kong bisitahin ang taong kumuha ng matang ito sa akin noong mga nakaraang taon. Ang Moonlight Goddess ay isang misteryosong babae na kinikilala sa pagliligtas sa Hope Village mula sa isang mapaminsalang famine. Ayon sa aming investigasyon, sa rurok ng famine, nagkataon na dumadaan siya sa baryo. Ibinahagi niya ang kanyang pagkain sa mga nagugutom at pinagaling ang mga may sakit at mahihina. Gumawa siya ng hindi mabilang na mga gawaing kawang-gawa para sa mga taga-baryo. Pagkatapos nito, nagtayo ang mga taga-baryo ng isang shrine para sa kanya at bumuo pa ng isang pangkat ng mga handmaidens. Nagsimula silang sambahin siya bilang isang diyosa at naging tapat niyang mga taga-sunod. Bukod pa rito, ang baryo, na kilala na ngayon bilang Hope, ay nagsimulang umunlad habang maraming refugees ang nagdagsaan doon, na hikayat ng kanyang reputasyon. Si Juan Ay at ang kanyang mga tauhan ay nakatayo sa itaas ng isang malaking puno, pinagmamasdan ang baryo mula sa malayo. Ang baryo ay nakatago sa paanan ng isang mountain range na may sapa sa tabi nito, na ginagawa itong ideal para sa pagsasaka. Tumingin si Juan Ay sa baryo at nagpakawala ng isang malamig na smirk. Isang misteryosong babae, ang Moonlight Goddess, sa isang partikular na manor sa loob ng baryo. Lahat ng mga servants ay babae. Sila ay nasa gitna ng pagdadala ng pagkain sa kanilang mistress nang may kaguluhan sa labas. Hindi kayo pwedeng pumasok. Hindi kayo pwedeng pumasok nang walang appointment. Ang mga handmaiden sa courtyard ay narinig ang ingay at lumingon sa pintuan. Si Juan Ay, na pinangungunahan ang dalawa niyang tauhan, ay winasak ang pinto. Narito kami para makita ang Moonlight Goddess. Nasaan siya? Ang mga handmaiden ay natulala, ganap na hindi alam ang gagawin ng isang matalas na boses ang pumutol sa hangin. Paano niyo nagawang maging ganyan kawalang galang? Ang nagsalita ay isang babae na kalalabas lang mula sa main house. Kinausap niya ang grupo ni Juan Ay nang may malamig na tono. Hindi ko yata nakita ang mga taong ito noon. Hindi kami tumatanggap ng mga bisita ngayon. Marahil ay dapat na lang kayong bumalik sa ibang pagkakataon. Ang sulok ng bibig ni Juan Ay kumarba sa isang nakakapangilabot na smirk. Nakita ng matandang babae ang kanyang ekspresyon at sandaling nalito. Sa susunod na sandali, pinatalsik niya ito at ang mga handmaiden sa tabi nito pabalik sa loob ng bahay. Si Juan Ay at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa loob. Iniwan ang mga natitirang servants na ganap na gulat. Kahit na takot sila, tumayo pa rin sila ng may proteksyon sa harap ng Holy Maiden. Ngumisi lang si Juan Ay. Holy Maiden, dito ka lang pala nagtatago. Pagkakita sa kanyang paglapit, nagpanik ang mga handmaidens. Anong tingin niyo ang ginagawa niyo? Lumabas kayo rito ngayon din. Ang Holy Maiden na nakatayo sa likod nila ay nagbuntong hininga. Walang silbi iyan. Lahat kayo ay tumabi. Mabilis silang sumunod, humiwalay sa magkabilang panig. Iniwan siyang mag-isang kaharap si Juan Ay. Nagtanong ang Holy Maiden, may bahid ng kalituhan sa kanyang boses. Kilala ko ba kayo? Kinaikit ni Juan Ay ang kanyang mga mata, nakatitig sa kanya, at pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, sinampal niya ito sa mukha. Ang Holy Maiden ay walang pagkakataong umiwas, at ang lakas ng tama ay nagpatilapon sa kanya, tumilamsak ang dugo mula sa kanyang mga labi. Ang mga nakapaligid na handmaidens ay nagkukumahog na tulungan siyang makabangon. Ano ba ang sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Bilang tugon sa kanilang mga sigaw, isang nakakatakot na killing aura ang lumabas mula kay Juan Ay. Anggal niya ng malamig. Humadlang kayo muli at papatayin ko ang bawat isa sa inyo. Ang mga mata ng mga handmaiden ay lumaki sa takot, pinagpapawisan ng malapot, sobrang takot para huminga. Pero muling nagsalita ang Holy Maiden. Okay lang, lahat kayo, umurong kayo. Yumuko naman si Juan Ay sa harap niya. Hinawakan niya ito sa collar, binuhat para itanong, hindi mo ba talaga ako natatandaan? Dahil doon, marahas niyang pinunit ang mga damit nito. Ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay agad na nahayag para makita ng lahat.
Bawat isa sa mga handmaidens ay napasinghap sa sindek, tinatakpan ang kanilang mga bibig gamit ang kanilang mga kamay. Binigyan sila ni One Eye ng isang tingin sa gilid. Pagkatapos ay tumingin muli sa Holy Maiden. Ang reaksyong ito, nakakapagtaka. Imposibleng hindi mo ako makilala. Noon niya napansin ang tato sa kanyang likod, ang imahe ng isang black spider. Pagkakita rito, ang kanyang mga mata ay nanliit. Hinawakan niya ang isang kumpol ng buhok ng Holy Maiden, hinihila ang kanyang ulo pataas. Kung hindi mo talaga maalala, wawasakin ko ang lahat ng mahalaga sa iyo at papahirapan kita hanggang sa magmakaawa ka para sa kamatayan. At ako ay lalaki na may isang salita. Maniwala ka dyan. Dahil doon, itinulak niya itong muli, pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng kwarto. Noon lamang nagmadali ang mga handmaidens sa tabi ng Holy Maiden. Bilis, kumuha ng tubig at tela. Bilasan nyo. Samantala, habang naglalakad si One Eye, malalim siya sa pag-iisip. Hindi niya ito maintindihan. Isang black spider tattoo nga ito. Oo, pero ang natatandaan niya noong mga nakaraang taon ay may 8 mahaba at kumakalat na binti, hindi ang maliit at nakatagong disenyo na ito. Ang hitsura ng dalawang marka ay sobrang magkaiba. Ang kaisipan ay nagsimulang pumasok sa kanyang isip na baka maling tao ang nahanap niya. Hindi, imposible iyon. Iyon ay talagang mga mata ng halimaw na nakilala ko noon. Darating ang araw na ipapahubad ko sa iyo ang maskarang iyan gamit ang sarili mong mga kamay. Sa loob naman, habang masipag na inaasikaso ng mga handmaidens ang Holy Maiden, walang nakapansin sa kakaibang galaw mula sa spider mark sa kanyang likod. Walang binti ang mabilis na bumukas mula rito, at ang maraming mata sa ulo nito ay nagsimulang magliwanag ng nakakatakot. Ang eksena ay lumipat sa kagubatan sa labas kung saan 3 figure ang tila nangangaso. Ang 2 bata sa likod ay tinawag ang nasa unahan. Dapat na tayong bumalik, Big Brother. Sinabi ng Holy Maiden na huwag tayong lalayo masyado. Ang bata sa unahan ay mabilis na humarap, humihingal sa inis. Iyan nga ang dahilan kung bakit sinabi kong mag-isa lang ako. Bakit ba kayong dalawa ay laging kailangang sumunod at magmaktol? Sinubukan nilang magpaliwanag. Akala lang namin na kung sasama kami sa iyo para mangaso ng USA, makakakain kami ng venison. Mga tanga, kailangan niyo munang makahanap ng USA bago kayo makapangaso. Bigla namang itinuro ng pinakabata sa grupo ang unahan. Tignan niyo, isang rabbit. Mabilis na lumingon ang ulo ng leader. Saan? Wow, totoo nga. Ibig bang sabihin nito ay makakakain tayo ng rabbit stew? Sa akin na ang balatha. Okay, gusto kong gawa ng undies ang Holy Maiden gamit iyon. Siya, tumahimik ka. Crap, nakakaalis na siya. Anong hinihintay nyo? Itira nyo na ngayon. Ang bata sa unahan ay hindi nag-atubili ng 1 segundo at agad na pinakawalan ng kanyang arrow, ngunit ang kanyang isang tira ay sumablay. Ang isa pang bata ay nagbuntong hininga sa frustration. Wala na. Lagi kang nagmamayabang na ang galing mong tumira, pero hindi mo man lang matamaan ang rabbit na kasing laki ng baboy. Dahil sa sobrang ingay ninyo kaya ako nagkamali. Hindi naman kami maingay Nagbubulungan lang kami. Kapag nangangaso ka, hindi ka dapat humihinga ng malakas, lalo na ang magsalita. Naririnig mo ba ako? Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, hinimok siya ng 2 pang bata na tumingin sa kanyang likuran. Nakatayo roon ang isang kulay kape na oso, na madaling sabihing 100 beses ang laki sa kanila. Ibinaba ng oso ang ulo nito at nagpakawala ng isang nakabibinging ungol sa kanila. Agad na nasindak ang mga bata, at nalaglag ang kanilang mga panga sa gulat. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumagsak ang oso sa harapan nila. Sa sandaling ito, umiiyak na ang lahat ng bata, nanginginig ng gusto na halos hindi na makatayo. Maya-maya pa, isang figure ang bumaba mula sa katawan ng oso. Lumapit si Atula at pinulot ang palaso na kapapanelang ng mga bata sa oso. Ano ito? Kayo ba ang nagpana nito? Ang mga takot na bata ay nauutol na sumagot. Oo po, Ginoo. Napabuntong hininga si Atula. Akala ko pa naman ako ang nakatama rito. O, saan ba kayo nakatira? Bigyan ninyo ako ng kaunting karne at ihahatid ko kayo sa inyong bahay gamit ang aking karwahe. Hindi nagtagal, sumunod si Atula at ang kanyang kasama sa 2 bata pabalik sa kanilang tahanan. Sa sandaling makarating sila sa bakuran, nagsimula silang sumigaw, nanay, tatay,
Kuya, nandito na po kami kasama ang osong nahuli namin. Paulit-ulit silang tumawag, pero walang sumasagot. Pumasok ang mga bata sa loob at natuklasang walang tao sa bahay. Saan kaya sila nagpunta? Lumapit si Atula para magtanong, wala bang tao sa bahay? Tumango ang mga bata, wala po, Ginoo. Biglang itinuro ng bunsong lalaki ang kalayuan at sumigaw, may usok. Hindi kalayuan, ang kanilang nayon ay nilalamon na ng dagat ng apoy. Agad na tumakbo ang mga bata patungo roon. May sunog, may sunog. Siguradong pumunta sina nanay at tatay para tumulong sa pagpuksa ng apoy. Kailangan din nating pumunta. Nakatayo lang doon si Atula, pinagmamasdan ang kanilang papalayong mga likod ng may naguguluhang ekspresyon. Lumapit ang kanyang pinuno para tumabi sa kanya. Habang naglalaho ang mga bata, biglang bumalot ang isang mabigat na katahimikan sa lugar. Doon sa nayon, lalong lumalaki ang apoy bawat segundo. Ang lahat ng mga taga-nayon ay desperadong sinusubukang apulahin ang apoy gamit ang mga balde ng tubig, ngunit masyadong malaki ang liyab. Walang paraan para maapula nila ito sa loob ng isang gabi. Ang mga matatanda, kababaihan, at mga bata sa nayon ay inilipat na sa isang ligtas na lokasyon. Pinanood nila ng may malungkot na mga mata ang tahanan na matagal na nilang kinagisnan habang winuwasak ito ng ganoon na lamang. Sa sandaling iyon, dumating ang banal na dalaga. Nang makita siya ng mga bata at mga taga-nayon, nagsimula silang magdaop ng mga kamay at manalangin. Tiningnan ng banal na dalaga ang nagngangalit na impyerno sa kanyang harapan, at unti-unting nilalamon ng apoy ang refleksyon sa kanyang mga balintataw. Sa hindi kalayuan, sa tuktok ng bundok, nakatayo si One Eye at ang kanyang mga kapatid na nanunood ng may paghanga. Para sa isang refugee camp, nakakagulat na organisado sila, hindi ba? Kung magpapatuloy ito, maaapulan nila ang apoy bago pa ito kumalat ayon sa plano. Pinakalma sila ni One Eye. Huwag kayong mag-alala tungkol dyan. Isa lamang itong maliit na pagbati, iyon lang. Nag-aalala pa rin ang kabilang lalaki. Maaaring totoo yan, pero pinutol siya ni One Eye. Kanina ka pa nauuto. May gusto kang itanong sa akin, hindi ba? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa at sabihin mo na. Isang lalaki na mukhang hindi pa nakakapatay ng kahit sino, kahit insekto, ay nagawang Poxane ng pinakamakapangyarihang sekta sa hilagang mundo ng martial arts. Itinatatanong mo ba kung talagang pinatay niya? Ang aking ama na si Lord Kim, ang emperador ng espada, o may iba ka pang gustong malaman? Nautol ang lalaki. Hindi po iyon. Hindi ko po magagawa iyon. Umiling si One Eye. Ayos lang. Kahit sino naman ay ganoon din ang iisipin sa pagtingin pa lang sa kanya. Ang Black Spider Clan ay isang sindikato ng mga mamamatay tao na nagpakalat ng takot sa buong hilagang mundo ng martial arts. Tumatanggap sila ng anumang trabaho para sa tamang presyo, at isinasakatuparan ang kanilang mga misyon ng may brutal na kahusayan, anuman ang tama o mali. Ang digmaan sa pagitan ng aming Tai Chi Sword Sect at ng Black Spider Clan ay nagsimula sa pagkamatay ng aking tiyuhin sa martial arts. Siya ang kanilang target na patayin. Ngunit taliwas sa inaasahan ng buong mundo ng martial arts, nakamit ng Tai Chi Sword Sect ang isang napakalaking tagumpay. Ang bawat huling mamamatay tao mula sa Black Spider Clan ay naubos. Maging ang pamilya Dugo, na pinaghihinalaang siyang nagpapatakbo sa kanila, ay ganap na nalipol. Mula sa isang bagong tatag na sekta, ang Tai Chi Sword Sect ay naging numero 1 kapangyarihan sa hilagang mundo ng martial arts. At sa panahong iyon, ang aking ama, na dati ay kilala lamang bilang isang bihasang eskrimador, ay binigyan ng titulong emperador ng espada. Ngunit mula sa araw na iyon hanggang sa araw na siya ay mamatay, hindi na niya muling binunot ang kanyang espada. Gayunpaman, hindi ganap na nalipol ang Black Spider Clan. May isang nakaligtas, isang batang lalaki. Ang pagdadala sa bahay ng tanging natitirang miyembro ng angkan ay parang pagkuha ng isang trepeo ng digmaan. Noon, inakala ko lang na isa siyang kaawa-awang bata na ipinagbili para maglingkod ng isang maralitang pamilya. Sa kabila ng kanyang murang edad, napakasipag niya. Kaya niyang gawin ang anumang gawaing ibigay mo sa kanya, mula sa pagbibiyak ng panggatong at pagwawalis ng sahig hanggang sa pagpapakain ng mga baboy. Tinutulungan pa niya ako sa aking paliligo, at ginagawa niya ang lahat ng perpekto. Pagkatapos, isang araw habang nasa labas kami para sa isang pamamasyal,
Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang mundo sa labas ng sekta at talagang namangha siya. Noon ko siya tinanong kung ano ang kanyang pangarap. Si Guadan, na abala sa paghabol sa mga tutubi, ay bumaling sa akin ng may pagtataka. Isang pangarap. Ang ibig mong sabihin ay parang isang layunin o isang bagay na gusto mong makamit sa hinaharap. Ang pangarap ko, sabi ko sa kanya, ay malampasan ang sarili kong ama at maging pinakadakilang emperador ng espada sa buong gitnang lupain. Dapat ay mayroon ka ring sariling pangarap, hindi ba? Nakatitig lang si Mian ng walang kibo. Hindi ko pa talaga ito naisip dati. Napakahanggal mo naman. Ang isang lalaki ay kailangang mag-isip tungkol sa kanyang hinaharap. Hindi hanggang sa lumipas ang mahabang panahon bago ko tuluyang naintindihan. Sa mismong araw na dinala siya sa aming tahanan, tinaniman siya ng aking ama ng isang nakal-alasong parasito sa loob niya, ang kilala bilang 9-spine toxin. Ang parasitong iyon ay unti-unting kakainin ang mga internal na organo ng biktima. Sa anumang sandali, sa isang pag-iisip lang, magagamit ito ng aking ama para tapusin ang buhay ni Ingguayat Anon. Sa isang napakalamig na araw ng taglamig habang nababalot ng nyebe ang lupa. Ngayong araw ang eksaktong ika-10 taon mula nang itanim ang 9-spine toxin sa kanya kung tama ang pagkakaalala ko ang itatagal ng buhay ng isang 9-spine ay 10 taon. 10 taon na ba talaga ang nakalipas? Napakabilis lumipas ng panahon. Kailangan nating magtanim ng isa pang 9-spine toxin sa kanya bago pa maging huli ang lahat. Hindi, wala akong intensyon na gamitin muli ang 9-spine toxin, 10 taon na ang nakalipas. Hindi pa ba sapat ang panahong iyon para masubaybayan siya? Si Ethan ay isang mabait at masunurang bata lamang. Ang muling paggamit ng gut toxin sa kanya ay walang mababago. Pero isa siya sa mga hangma. Nalimutan mo na ba kung ano ang kinakatawan ng pangalang iyan? Maaari kang mag-alaga ng isang mailap na hayop kasama ang mga alagang hayop, ngunit hindi sila kailanman tunay na mamumuhay ng may pagkakaisa. Paano kung sa buong panahong ito ang bawat kilos niya ay isa lamang pagkukunwari para linlanggan tayo? Ang 9-spine gut toxin ay naiiba sa ibang mga lason. Pinapayagan nito ang gumagamit na maramdaman ang bawat bahagyang pagbabago sa emosyon ng biktima, gaano man ito kaliit. Kung nagtanim siya ng anumang layunin na linlanggan tayo sa lahat ng mga taon na ito, naramdaman ko na sana iyon agad. Batay sa lahat ng kanyang ginawa hanggang sa puntong ito, sigurado akong hindi man lang niya alam na ang 9-spine toxin ay nasa loob niya. Isa lamang siyang kawawang bata na walang kaalam-alam. Kailan kaya siya magiging malaya mula sa mga kasalanan ng kanyang angkan? Tama na, naiintindihan ko. Kung iyan ang desisyon mo, hindi ako haadlang sa iyo. Ngunit kahit papaano, ilayo mo ang batang iyon sa batang Panginoon. Ano ba ang sinasabi mo? Naniniwala ka ba talaga na ang anak kong si Dan Jiang ay maaaring masaktan ng isang batang tulad ni Ingguayat Anan? Hindi po yun ang aking intensyon, Panginoon ko, ngunit siya ay mula sa angkan ng demonyong isda. Paano kung magkataong dumaan ang batang Panginoon habang nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan? Narinig niya ang mga tinig na nagmumula sa loob ng silid at tumalikod para umalis. Pumunta ako rito para matuto tungkol sa sirkulasyon ng enerhiya, ngunit tila dapat na akong bumalik sa ibang pagkakataon. Nang maglaon, lumabas siya sa kabundukan para manggaso kasama si Ingguayat An. Siya ang may hawak ng pana, habang ang trabaho naman ni Nuadan ay kunin ang mga huli. Sa hitsura ng kanyang mukha, talagang gustong-gusto ito ni Nuadan. Tinanong siya ni Tanjiang, narinig mo na ba ang tungkol sa 9-section ancient poison? Sumagot si Guadan, hindi. Bakit mo na itatanong? Binigyan siya ni Tanjiang ng isang seryosong tingin. Nakangiti pa rin ng malapad si Nguyen Anon, na tila walang kaalam-alam. Napabuntong hininga si Tanjiang. Mayroon akong masamang kutob tungkol dito. Sinasabi nila na mayroon kang 9-section ancient poison sa loob ng iyong katawan. Sabi ng mangkukulam na si Hang Ho ang buhay ng lason ay 10 taon, pagkatapos nito ay mawawala na lamang ito. Kaya naman kailangan itong itanim muli sa iyo sa ikalawang pagkakataon, ngunit tila walang plano ang pinuno ng sekta na gawin iyon. May sinabi pa ba siya sa iyo? Huwag na lang. Nakarinig lang ako ng ilang bahagi, kaya hindi ko rin talaga gaanong maintindihan. Mula sa kanyang likuran, biglang nagsalita si Nguyen Anon, 10 taon, kamo. Kaya, ngayong araw na pala ang araw na iyon.
Sa gulat, mabilis na lumingon si Tan Jiang. Ang masayang ngiti ay ganap na naglaho sa mukha ni Guiliet. Sa halip, isang hitsura ng matinding pagkagulat ang naroon. Pagkatapos ay naging isang bagay na talagang nakakatakot ang kanyang ekspresyon. Ang pinto na hindi kailanman dapat buksan ay sa wakas ay bumukas na ng malapad. Tila ang bagay na tinawag kong pangarap ay malapit ng maging katotohanan. Pagkakita sa pagbabagong iyon, tumigas ang mukha ni Dan Jiang sa tensyon, at namuo ang pawis sa kanyang noo. Sa susunod na sandali, sumugod si Gedan sa kanya. Hindi man lang nagkaroon ng oras si Dan Jiang na bunutin ang kanyang espada bago nahawakan ang kanyang braso sa isang bakal na pagkakahawak. Ang kanyang malayang kamay ay hamampas ng malakas patungo sa mukha ni Tan Jiang. Sa isang iglap, ang lahat ay naglaho sa isang walang katapusang kadiliman. Ang matingkad na pulang dugo ay nagpinta sa puting nyebe, na bumubuo ng isang mahaba at nakapanlulumong landas patungo sa mansyon. Sa loob ng mga pader nito, isang nakapanlulumong pagpatay ang nagaganap. Ang mga bangkay ay nakakalat kahit saan. Ang arkitekto ng lahat ng pagkawasak na ito ay si Unuatan. Ang madilim na sagisag sa kanyang likuran ay tila tumitibok. Sa bawat paghampas ng kanyang talam, ang demonyong simbolo sa kanyang likuran ay tila gumagalaw at nagbabago. Maya-maya pa ay naligo na siya sa dugo, ngunit wala rito ang sa kanya. Ang lahat ng ito ay pag-aari ng mga taong kanyang pinutol sa harap niya. Halos mag-isa niyang nilipol ang buong Tai Chi Sword Sect. Nakatayo sa looban sa gitna ng patayan, pinagmasdan niya ang dakilang bulwagan. Biglang may isang tunog na umalingaw mula sa labas ng tarangkahan. Sa gulat, lumingon si Nugget, pagkatapos ay naglakad patungo sa kinaroroonan ni Thang Jiang. Winasak ko ang bawat kasukasuan sa iyong katawan. Gayunpaman, nagawa mo pa ring gumapang hanggang dito. Tunay nga, ang batang Panginoon ng Tai Chi Sword Sect ay sadyang kakaiba. Ang iyong buong sekta ay nalipol na. Ngayon, katulad na kita, binalak ko ring tapusin ang buhay mo, ngunit dahil sa iyo, naging katotohanan ang aking pangarap. Kaya dahil doon, hahayaan kitang mabuhay. Sa oras na matapos ang kwento ng lalaking may iisang mata, halos gabi na. Sumagot ang kabilang lalaki, ang kanyang boses ay bakas ang kalituhan. Kapitan, kailangang aminin ko, nahihirapan akong sundan ito. Bakit hindi na lang natin siya dispatchahin ngayon? Umiling ang lalaking may iisang mata. Napakasimple nyon, napaka-hindi kasiya siya. Gusto ko siyang makitang masira. Kailangan niyang maranasan ang parehong maduraj kaluluwang kawalan ng pag-asa na aking tiniis. At saka ko lamang ibibigay sa kanya ang awa ng isang mabagal at masakit na kamatayan. Lahat kayo, suriin ninyong mabuti ang lupain. Ilulunsad natin ang pagsalakay ngayong gabi. Tumango ang kabilang lalaki bilang pagsang-ayon. Masusunod po, Ginoo. Handa na ang iyong mga tauhan. Ipinagpatuloy ni Wan Ai ang pagbibigay ng kanyang mga utos. Nagtatanong ako kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya ang nangyari sa mga taga-nayon dito, kung paano silang lahat namatay. Biglang may isa pang boses ang tumawag mula sa likuran. Kapitan, mayroon akong dapat iulat. May ilang kaina-hinalang aktibidad sa gilid ng kakahuyan. Kailangan ninyong pumunta para tingnan ito. Parehong lumingon si Wan Ai at ang kanyang kasama para tingnan ang lalaki. Ano ang nahanap mo? Mabilis na sumapit ang gabi, at nagawa ng mga taga-nayon na kontrolin at apulahin ang liyab. Sa loob ng tahanan ng banal na dalaga, ang mga sugatan at nawalan ng tirahan ay pansamantalang samisilong. Naglakad ang banal na dalaga sa gitna nila, nag-aalok ng mga salita ng pag-aliw at katiyakan sa bawat tao. Samantala, sa labas sa kagubatan, sinusunod ni Wan Ai at ng kanyang mga tauhan ang scout. Ang aking pagmamanman dito ay may natuklasang hindi pangkaraniwan. Sinasabing noong unang panahon, hindi mabilang na beses na sinalakay ng mga tulisan sa bundok ang nayong ito, na nag-iwan sa mga tao sa palaging takot. Sumagot si Wan Ai, ang nayong ito ay liblib at walang mga kawal ng imperyo na nagtatanggol dito. Kaya hindi nakatakataka na naging target ito para sa mga mandar-ambong na iyon. Ipinagpatuloy ng scout, totoo iyan, pero ang kakatwang bahagi ay ito. Noong huling nilusob ng mga tulisan sa bundok ang nayon, nakarinig lamang sila ng ilang salita mula sa Diyosa ng liwanag ng buwan, at sa hindi malamang dahilan, kusa nilang ibinalik ang lahat ng kanilang ninakaw. Ang sabi-sabi ay hindi na sila muling bumalik para lusubin ang nayong ito.
Inakala ko na ang mga kwento ay pinalalabis lamang ang kapangyarihan ng Diyosa ng liwanag ng buwan, pero lumalabas na hindi pala ganoon ang kaso. Sa pagkarinig nito, naging tahimik si One Eye at nag-isip. Matapos maglakad ng kaunti pa, tumawag ang scout sa unahan, "Kapitan, ito na ang lugar."